Tama yun. Ang mahalagang tanong ngayon, kapatid Arnel, kailan po magaganap yung pagkabuhay na maguli sa mga namatay na kaanib, kaanib sa tunay na iglesyang kay Kristo? Ipinaliwanag naman ni Apostol Pablo yan. Sa unang Tesalonica 4:16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang pagkabuhay na maguli ng mga namatay na kay Kristo, tiniyak po ni Apostol Pablo, mga giliw namin taga-subaybay, sa pagparitong muli ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, ang nangamatay na kay Kristo. Ang kay Kristo ay ang kanyang iglesia. Opo. Binasa natin yung sa Mateo 16:18. Tinawag na iglesia ni Kristo. Yun ang tawag ng mga apostol. Opo. Tiniyak ng Biblia, pagdating ng Panginoong Hesukristo, abutin mang patay, unang mga bubuhay na maguli. Paano naman po yung mga dinatnan o inabutang buhay? Hindi na sila makakatikim ng kamatayang pagkalagot ng hininga. Sapagkat sabi ng Biblia, yung nangabubuhay na nangatitira, aagawing kasama noong mga unang binuhay upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa Panginoon na magpakailan-kailanman. Kaya mga ginigiliw naming mga kaibigan, ito pong napakadakilang kapalaran na hinihintay ng mga kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Mamatay man, muling mabubuhay. At nilinaw po ng Biblia, unang mabubuhay na maguli. Kaya, hindi po napagtagumpayan ng kamatayan. Tupad yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na yung iglesyang itinayo niya, hindi po pagtatagumpayan ng kamatayan. At yun namang mga dinatnang buhay, hindi na po mamamatay, kundi makakasama ng mga unang binuhay para makasama ng Panginoon magpakailan-kailanman. Ang tanong, kapatid Arnel, bakit ang sabi, doon sa binasa ninyo sa unang Tesalonica, ano po? Unang Tesalonica 4:16, na yung mga nangamatay na kay Kristo, ibig sabihin kaanib sa iglesia ni Kristo, unang mabubuhay na maguli. Una, tama po ba? Tama yun. Bakit po kung sabi una? Ibig mong sabihin, merong ikalawa? Meron. May pagkakaiba po ba yun? Yung unang pagkabuhay na maguli para sa mga kay Kristo at yung sinasabi ninyong ikalawa pang pagkabuhay? Meron, kapatid na Matt. At yan ay inilarawan ng banal na kasulatan Puntahan natin yung sinasabing unang pagkabuhay na maguli. Na yun nga yung mga kay Kristo o mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Inilarawan po ng Biblia kung ano katangian ng makasama di sa unang pagkabuhay na maguli. Apokalipsis 20, ang talata po ay 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tiniyak po ng Biblia, yung makalakip sa unang pagkabuhay na maguli ay mapalad. Sapagkat wala nang kapangyarihan sa kanila yung ikalawang kamatayan. Kaya kung gusto ng tao na maisiguro yung kanyang kapalaran, yung pagiging mapalad o yung kaligtasan, pagdating ng araw ng paghuhukom, dapat niyang isiguro na makakalakip siya doon sa unang pagkabuhay na maguli kung daratnan siyang patay na. Na yun ay mangyayari lang kung siya ay kaanib sa tunay na iglesia. Nakatitiyak tayo, kapatid natin, na yung mga taong kay Kristo o kaanib sa kanyang iglesia, nakaukol sa kaligtasan. Tama yun. Sapagkat ang sabi nga, sa binasa ninyo kanina, wala nang kapangyarihan sa kanila, hindi magtatagumpay ang ikalawang kamatayan. Tama yun. Ang ipaglingkod na lang natin sa ating taga-subaybay, mga taga-subaybay, ay kung alin yung tinutukoy na ikalawang kamatayan na hindi magtatagumpay sa mga iglesia ni Kristong unang bubuhayin na maguli. Ang ikalawang kamatayan na binabanggit ay ang dagat-dagatang apoy. Ang binasa ko po kanina ay nasa Apokalipsis 20:6, ang babasahin ko'y talatang 14. Ganitong paglilinaw ng Biblia. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ayon po sa Biblia, ang ikalawang kamatayan yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Yun wala ng kapangyarihan doon sa mga makakalakip
sa unang pagkabuhay na mag-uli o doon sa mga kaanib sa tunay na iglesia. Na, yan naman, dagat-dagatang apoy, antsak na pagbubuliran doon sa mga hindi makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Kaya dyan ay mapapansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Arnel, na hindi totoo no? Yung paniniwala ng iba na wala raw ipinagkaiba kung ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo o kaya kung ang tao ay wala sa Iglesia ni Cristo. Tama ba yun? Magkaiba kapatid na Mat. Sapagkat pagdating ng araw ng paghuhukom, Magkaiba ng hantungan, ano? siniguro na ng banal na kasulatan Opo. Yung mga kaanib sa kay Kristo, Opo. magtatamo ng kaligtasan, hindi pananaigan ng kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Samantalang yung wala naman sa tunay na iglesia. Tinitiyak ng Biblia na mabubulit sa dagat-dagatang apoy. Opo. Huwag namang magagalit, masakit yun. Pero Biblia ang nagsasabi nun Mabuti, basahin ko kapatid naman. Opo. Nasa Apokalipsis po, 20 ang mga talatay 5 at saka ko itutuloy sa 7 hanggang 10. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. At kung maganap ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkubang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba nga po'y mula sa langit at sila'y nasupok. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi kailanman. Masakit po ang kasawiang ito na naghihintay doon sa mga darat na ng paghuhukom na hindi po kabilang sa tunay na iglesia, hindi kabilang sa mga kinikilala ni Kristo na Kanya. Kaya po, mga magulang at mga kaibigan, napakalaki po ng pagkakaiba ng kaanib at hindi kaanib sa tunay na iglesia. Sapagkat pinatutunayan po ng Biblia, ang kahalagahan ng tunay na iglesia ni Kristo, hindi po pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang mga kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, mauna man ang kamatayan, bago dumating ang paghuhukom, ipinaglingkod po sa inyo ng kapatid na Arnel mula sa Biblia, unang bubuhayin na mag-uli. Ang darat ng buhay, hindi na makakatikim ng kamatayan na pagkalagot ng hininga. Tiyak ang pagiging ligtas sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Patuloy po kaming umaasa. Susuriin po ninyo ang mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo na siyang naglilingkod sa inyo sa palatuntulang ito. At sa tulong po ng Panginoon Diyos, sana ganap po na maunawaan ng bawat isa at maisakatuparan natin ang mga katotohanan ng Panginoon Diyos para sa kapakanan ng ating kaligtasan. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyo sa pagkakataong minsan pang ipinagkaloob mo para makilala ang tunay na iglesia, ang tunay na relihiyong sa iyo. Dapat aniban ng tao at maghahatid sa amin sa kaligtasan. Amen. Ipinakikiusap po namin ang mga inabot ng palatuntunang ito. Makaunawa at sumampalataya. Ang katotohanan kanilang narinig ang mag-udyok sa kanila upang umanib sa tunay na iglesia. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, patuloy mo po kaming ipamagitan sa Ama. Laging ipagkaloob ang ganitong pagkakataon na mahayag ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas. Amen. Ama namin Diyos, umaasa po kami, mamamalagi ang patnubay mo sa amin, ang patnubay mo sa buong iglesia, sa pangunguna po ng iyong pamamahala. Amen. Ang lahat ng ito magalang na po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.